Pagbati sa iyo ang ating tagapakinig. Ngayon may mainit tayong pag-uusapan, isang komplikadong issue na nag-uugnay sa media, politika, pati na rin sa malalaking kontrata ng gobyerno. Oo, nagsimula to lahat sa isang social media post, di ba? Kay Pasig Mayor Vico Soto, noong Agosto 2025. Tama. Kinwestiyon niya kasi yung mga panayam ng ilang kilalang journalist, sina Corina Sanchez at Julius Babaw sa mag-asawang negosyante. Yung mga diskaya, sina Sara at Curly, na pumasok na rin sa politika. At ito pa, mahalagang konteksto yung kumpanya ng mga diskaya, yung Alpha and Omega General Contractors, sila pala yung isa sa mga nabanggit ng Pangulo kamakailan. Yung tungkol sa bilyon-bilyong halaga, umano ng flood control projects, sila yun. Oo, sila nga raw. Tapos si Sara Diskaya, tandaan natin, siya yung naging katunggali ni Soto sa pagkaalkalde noong Mayo 2025. Okay, medyo masalimuot nga. Kaya nga. So, himayin natin to. Ang pinakatanong siguro dito, paano ba naaapektuhan ng mga ganitong sitwasyon? Yung etika sa pamamahayag at syempre, yung tiwala mo bilang mamamayan. Sige, simulan natin sa post ni Mayor Soto. Okay. Sa Facebook post niya, hindi niya direkta pinangalanan pero malinaw sa screenshots na sina Corina Sanchez at Julius Babaw yung tinutukoy niya. Yung mga interview nila sa mag-asawang diskaya. Oo. Ang tanong niya, bakit daw pumapayag yung mga kilalang journalists na i-interviewin yung mga contractor na pumapasok sa politika? Tapos may binanggit siyang 10 milyon, di ba? Bilang parang halimbawa ng posibleng kapalit. Yun nga, pero nilinaw naman niya na illustration lang daw yun. Pero tinawag niya yung ganitong gawain kahit hindi raw illegal na shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Medyo mabigat yun. Oo, mabigat na salita yun. Kaya sumagot agad yung kampo ni Corina Sanchez. Itinanggi nila, syempre, yung aligasyong 10 milyon. Anong sabi nila? Git nila, yung panayam, ginawa pa raw bago magkampanya period. Mga Nobyembre 2024, tapos Enero 2025. Isa raw itong human interest or success story, hindi raw investigative. So, hindi balita, kumbaga? Ganun na nga. At kung may sponsorship man daw, diretso daw sa network, hindi sa host. Tapos binanggit din nila, inimbita raw nila si Soto for an interview, pero tumanggi daw. Okay. May ganung anggulo pala. Oo, at tinawag nilang malicious yung pahayag ni Soto. Nagbanta pa nga ng posibleng cyber libel. Nako, si Julius Babaw, ano naman ang reaksyon niya? Halos pareho, alam mo ba? Itinanggi rin niya yung 10 milyon kapalit nung panayam niya sa mga diskaya. Yung sa kanya, mas matagal pa raw, halos 1 taon na daw nakalipas. 2024 pa yon. Oo, para daw sa YouTube channel niya. At ang trashfication, lifestyle feature. Sabi ni Babaaw, nung mga panahong yun, wala pang usapang politika o issue sa kontrata yung mag-asawa. So, ang focus daw talaga ay yung rags to riches story nila? Exactly. Yun ang depensa nila pareho. Lifestyle, human interest, success story. Hindi raw political promotion or investigative report. Okay, pero nabanggit mo yung cyber libel kanina. Teka, ano nga ba ang ibig sabihin niyan sa konteksto nito? Seryoso ba yung banta na yun? Well, sa ilalim ng ating batas, yung Republic Act 10175, ang cyber libel, bale ay yung pampublikong akusasyon gamit ang teknolohiya na nakakasira ng reputasyon at, importante ito, may kasamang malisya. Malisya? Yun ang susi. Oo, yung statement ni Soto, lalo na yung salitang shameful at yung pagbanggit ng 10 million kasama ng screenshots, maaring yun yung tinitingnan ng kampo ni Sanchez na basehan. Pero syempre, kailangang mapatunayan sa korte yung elemento ng malisya. Hindi yan automatic. Gets ko. Now, balik tayo sa political side nito. Kasi parang lumalabas dito yung tanong, nagiging kasangkapan ba yung media, sinasadya man o hindi, para sa imahe ng mga papasok sa politika? Lalo na kung may mga ganitong issue ng government contracts sa background. Eksakto. Diyan na nga pumapasok yung mas malaking usapin ng etika sa pamamahayag o media ethics.
Yung spirit ng Code of Ethics na sinasabi ni Soto, tumutukoy yan sa mga fundamental principles. Tulad ng ano? Una, yung transparency. Dapat malinaw, klaro kung ang isang content ba ay bayad o sponsored, walang taguan. Pangalawa, independence. Kailangan mapanatili ng journalist yung kalayaan mula sa impluensya ng subject niya. Hindi dapat nadidiktahan, kumbaga. Tama. At pangatlo, yung malinaw na separation of news and feature-sponsored content. Kailangan alam ng audience kung ano yung balita at ano yung feature na posibleng may ibang arrangement sa likod. Kahit sabihin pa ni na Sanchez at Babao na features lang yon at hindi news, ang issue para kay Soto at siguro para sa iba ay kung yung kredibilidad nila bilang news personalities. Parang nahihiram o nagagamit ba yon nung ini-interview nila, lalo na kung may perception ng financial angle. Yan yung gray area na tinutukoy, ano? At dito rin papasok yung isa pang prinsipyo, fairness or right of reply. Ito yung pagbibigay ng patas na pagkakataon sa lahat ng panig na marinig. Kaya pala binanggit ng kampo ni Sanchez na inimbita nila si Soto para maipakita na sinusunod nila yung prinsipyong ito. Oo, mahalaga yan sa responsableng pamamahayag, pagbigay espasyo sa kabilang panig. Okay, so para sa iyo na tagapakinig namin na umaasa sa media para sa tamang impormasyon, paano mo ngayon titimbangin itong mga lifestyle features, lalo na kung yung bida may connection pala sa politika o sa paggamit ng pondo ng bayan? Yan ang challenge sa ating lahat bilang media consumers, di ba? Paano natin masisiguro yung integridad ng sources natin sa gitna nitong mga medyo malabong linya sa pagitan ng entertainment, lifestyle, at potential na political influence? Kailangan talaga ng mapanuring pag-iisip, hindi pwedeng basta na lang maniwala. Tama. Sa huli, itong buong kontrobersya, parang paalala lang talaga ito sa atin tungkol sa napakahalagang papel ng media sa mga ethical na dilema na kinakaharap nila at syempre sa responsibilidad din natin bilang mapanungayang tagapakinig at mamamayan. Hindi pwedeng passive lang tayo. Hinding-hindi, kaya iiwan namin sa iyo ang isang critical na tanong. Para sa iyo, saan nga ba dapat talagang ilagay yung linya? Yung linya sa pagitan ng isang lehitimong success story or lifestyle feature at ng isang posibleng maituturing na political promotion? Lalo na kung may anino ng pera mula sa buwis ng taong bayan sa likuran. Malalim na tanong yan. Oo, at gusto naming marinig ang iyong saloobin dyan. Huwag kang mahiyang ibahagi ang iyong mga komento o insights. Bilang paglalagom lang sa mga napag-usapan natin, nasilip yatin yung konsepto ng cyber libel sa ilalim ng ating batas. At napakahalaga na pag-usapan natin ang mga sandigan ng etika sa pamamahayag. Yung transparency. Yung independence. Yung malinaw na separation of news and feature, sponsored content. At syempre, yung prinsipyo ng fairness or right of reply. Lahat yan mahalaga para sa isang malusog na media landscape. Maraming salamat sa malinaw na pagtalakay na yan. At sa iyo, para hindi mo mapalampas ang mga ganitong uri ng malalimang pagsusuri, siguraduhing nakasubscribe ka sa amin. Hanggang sa susunod.